guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? It's the 21st of March 2025, araw ng Biyernes ngayon. Tayo po ay muling magsasama-sama sa isang oras na masusing pamamahayag ng mga impormasyong kinakailangan patungkol sa eleksyon at sa mga kandidatong nais nating iboto dahil 52 days to go na lamang at halala na. Ako po si Alex Zambrano at welcome sa inyong programa, ang Paglalahad 2025, hatid sa inyo ng Commission on Elections at RW 95.1 FM. Patuloy na maghahatid sa inyo ng mga dapat gawin sa eleksyon at pagpapaalala sa mga karapat-dapat na iboto. Ang inyong programa ay sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. At syempre, hindi po tayo nag-iisa ngayong hapon because we're ending the week strong, ika nga. Ating makakasama muli ang mga batikan na broadcasters sa rehiyon at sa probinsya ng Pampanga. Walang iba kundi isa sa mga talakayan ngayon anchors, Mr. Albert Lacanlala. Good afternoon, Kang Albert. Good afternoon, DJ Alex, at isang mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig at patuloy na sumusubaybay sa ating programang Ang Paglalahad 2025. Ito po si Albert Lacanlale, katabay po ninyo sa paghahatid ng mga mahalagang impormasyon dahil sabi nga ni DJ Alex kanina, 52 days na lamang at eleksyon na. Kaya samahan niyo po kami hanggang alas 5 ng hapon dito lamang sa RW 95.1 FM. Yes, and of course, hindi pwedeng walang isa pa sa ating talakayan ngayon anchors, Mr. Boy Santiago Tangboy. Good afternoon po. Batikan, ano? Batik-batik. Oh, Albert. Hindi na, matuwabi ako layan mo. Maya pagat manapon po. DJ Alex, thank you. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito sa ating programa, Ang Paglalahad 2025. Panahon na po ng eleksyon. Kaya po, samahan nyo kami sa isang oras na pakikipagkwentuhan sa RW 95.1 FM. Kung meron po kayo mga katanungan, kung meron mga comment po kayo, suggestion, patungkol po sa halalan o kaya sa ating panauhin, ipadala lang po sa 0919-264-4439. Yes. At hindi lamang po yan, pwede rin po kayong mag-comment sa Facebook page ng RW 95.1 FM at Sunstar Pampanga because we're also broadcasting live via Facebook. Before we introduce our special guest for today, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Registration para sa OFW online voting tatagal hanggang May 7 ayon sa COMELEC.
Hinikayat ng COMELEC ang Overseas Filipino Workers o OFW na rehistradong botante na magpatala sa mga authorized government website upang makaboto online para sa national and local elections sa May 12, 2025. Ayon sa COMELEC, nagsimula na ang pre-voting enrollment nitong March 20 at tatagal ito hanggang May 7. Ang mga nais bumoto online ay maaring magparehistro gamit ang mga link na makikita sa website ng COMELEC at Department of Foreign Affairs, pati na rin sa official social media accounts ng poll body, mga embahada at consulates ng Pilipinas. Upang makapagrehistro, kinakailangang mag-upload ng picture ng kanilang Philippine passport, valid o expired, national ID, iba pang government-issued ID tulad ng driver's license o Seaman's Book. Maaari ring magparehistro sa mga Philippine Overseas Post o sa mga isasagawang field at mobile pre-voting enrollment activities. Ilang kabali natin sa Angeles, sa mall po boboto sa May 12. Magsasagawa ng mall voting ang Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 national and local election sa May 12. Ito po ang unang pagkakataon na maaaring bumoto ang mga registered voters sa iba't ibang mall sa Pilipinas. Ayon po sa COMELEC, para nito upang mas mapadali ang voting process. Sa Central Luzon, kabilang po ang Angeles City sa Pampanga, Baliwag City sa Bulacan at Tarlac City sa Tarlac sa mga lugar na may mga barangay at presintong pwedeng bumoto sa mall ngayon pong halalan. Ligtas at payapang eleksyon sa Central Luzon, titiyakin ng PRO3. Nagsagawa ng isang Electoral Board Seminar ang Police Regional Office 3 o PRO3, katuwang ang Commission on Elections Region 3 o COMELEC, sa PRO3 Patrol Hall, Camp Olivas nitong Huwebes, March 20. Layunin nitong mas maihanda ang puwersa ng kapulisan para matiyak ang isang ligtas at payapang eleksyon sa May 12. Nilahukan ito ng mga pulis mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon upang palakasin ang kanilang kaalaman sa election laws, seguridad at tamang pamamaraan sa pagpapanatili ng integridad ng halalan. Pinangunahan ito ni Police Colonel Reynaldo Ogay Jr., Deputy Regional Director for Operations, kung saan binigyang diin niya na kailangang manatiling patas at mapagmatiyag ang mga otoridad, pati na rin ang agarang pagtugon sa anumang pagtatangkang guluhin ang proseso ng eleksyon. Ipinaliwanag naman ni Attorney Numer Lobo, Regional Election Attorney, ang mga batas na may kaugnayan sa halalan at hinimok ang mahigpit na pagsunod sa mga panuntunan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pagboto. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Jean Fajardo, Regional Director ng PRO3, na seryoso nilang tinatanggap ang kanilang responsibilidad sa pagpapanatili ng isang malinis, patas at mapayapang midterm elections. Aniya, bukod sa seguridad, tungkulin din ng kapulisan na tiyakin ang bawat botante ay makaboboto ng walang takot o anumang uri ng panggigipit. At yan po ang mga balita. Abangan ang iba pang mga balita mamaya sa CLTV News. Samantala, makakapiling natin dito sa studio mamaya ang kasalukuyang alkalde ng Bayan ng Magalang, Pampanga na muling naghahangad ng panunungkulan para sa ikalawang pagkakataon, si Mayor Re-electionist Malu Paras Lacson kasamang kanyang running mate na kasalukuyang konsehal ng bayan, si aspiring Vice Mayor Norman Lacson. Ano nga bang kanilang mga plano at plataforma? Alamin nating lahat ng yan sa ating pagbabalik dito sa Ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 8 minutes past 4 o'clock. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon lang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog
Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 11 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025, dito sa RW 95.1 FM. Ito po si Alex Sembrano, kasama sina Mr. Albert Lacanlale and Mr. Boy Santiago. Salamat Alex, no, at kanina nabanggit na natin kung sino ang ating magiging panauhin ngayong hapong ito. At ating pong makakasama ang dalawang kandidato mula sa Magalang, Pampanga. Ang kasalukuyang alkalde, si Mayora Malu Paras Lacson, na unang naihalal noong 2007, nailuklok siyang muli noong 2022. Patunay na patuloy ang tiwala at suporta sa kanya ng mga kababayan sa kanyang liderato. Kasama rin niya ang kanyang running mate, si Councilor Norman Lacson, isang dedicated lingkod bayan na may malalim na karanasan sa pamahalaang lokal ng Magalang. At nais niyang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa mga Magalenyos bilang Vice Mayor ng bayan. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Malu at Vice Mayor Norman. Good afternoon po. Yes. Good afternoon. Ladies first. Pakilapit lang po mikropono ninyo. Yan. Yan, maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa RW 95.1 FM at saka sa CLTV and our partner media organizations. Okay, kamusta po kayo? Okay naman po. Nakakapagpahinga po ba lately o masyadong busy na wala na oras? Okay naman po yung schedule. Well-managed pa rin. Opo. O incumbent tapos sumahabol, di ba? So parang doble yung oras na kailangan. Okay. Ang isa incumbent at gunning for re-election at itong si Councilor Norman naman is gunning for a higher position. Will this be the first time po na hahabol kayo for the Vice Mayor position or? Hindi, naka-apat na term na tayong Vice Mayor. Okay. Nagka-gap lang tayo kaya umabol tayo ng Councilor. So 12 years akong Vice Mayor. Okay. Yung pong dami ng puting buhok na yan. Kasama na sa experience sa pagiging Vice Mayor. Okay, pero pwede po bang ipakilala po ninyong muli ang inyong mga sarili para kumbaga ma-refresh, especially sa mga kabataan ngayon, sa mga bagong botante, para mas makilala po nila kayo? Unahin natin si Mayora. Yan. Malulakson. Malulakson. Bali, pumasok ako sa politics in 1995 as a councilor. Fresh graduate ako noon na nursing student. Nursing graduate ako noon. Okay. Tapos, naging councilor ako for 6 years. Tapos nagpahinga for another 6 years. Bumalik ako ng 2007 as a councilor again. Tapos natapos ko yung 3 terms. Natapos ng 2016 and then I ran for mayor in 2016. So I was elected at 2016 hanggang 2019. And then
2019 to 2022 hindi ako nakaupo. Hindi sinwerte. Hindi ako sinwerte. Pero I served as the Executive Assistant of Gov for Medical Affairs, Governor Delta. Tapos 2022 again, I ran, pinalad ulit na maging mayor. Okay. How about si Councilor and Vice Mayorable Norman Lacson? Norman Lacson, nag-councilor ako nung nag-start yung career ko nung 1998. So I was elected as first councilor. Then I ran for mayor noong 2001. Hindi ako pinalad. 2004, I ran for vice mayor. Hindi ako pinalad. So I ran for vice mayor. Pinalad ako. I ran for mayor. 2010. Natalo ako. So 2013, 16, 19. Pinalad ako as vice mayor. Tapos sumabol ako ng councilor, nag-first councilor ako. Ngayon bumabalik ako as vice mayor na muna. Ayaw sa mayor eh. Diba? Yun ang kwento ng pero si Vice, no? Kayo ho ay yung father nyo naging mayor. 18 years na mayor. Tapos yung brother nyo naging mayor. Naging board member din siya. Naging board member. Kayo, bali, yung pamilya talagang nasa public service. Pati yung dalawang lolo ko. Mayor. Talaga naman, no? Malulakson. Public service din. Dahil sa kanila? Dahil sa kanila. Diba? Pero saan po originally ang mga Lacson? Taga saan po? Sabi nila, yung sa family tree namin, galing kami sa Negros. Negros? Okay. Kaya yung dating mayor doon, tsaka yung governor, si Bong Lacson, kapangalan ng tatay ko, Daniel Bitay Lacson, Daniel Lacson Jr., Daniel Lacson Sr. Kamag-anak namin sa family tree. So, 3 Lacson, pumunta sa Cavite, yung isa sa Pampanga, sa Concepcion. Ayun. Sinabing Lacson. Kamag-anak namin yun. At ang mga paras po? Sa Pampanga lang at saka Tarlac. Paras, okay. And dito rin po kayo lumaki? Sa Angeles hanggang 8 years old ako, pero umuwi na kami ng Magalang after that. From then hanggang ngayon, Magalang na. Okay, Mayora Maluno, yung karir mo sa politics medyo interesting kasi parang on and off ka, 'di ba? Na nakaupo ka, then natalo ka, and then bumalik ka, nanalo ka na naman. How confident are you this time na makaka-back to back ka na terms as a mayor? Confident naman ako, but I would not take chances na hindi ko tatrabahuin ito. Pero confident naman for as long as I will work on this na lahat ng campaign namin, wala akong pababayaan na gano'n. So pag naman tinrabaho mo, naniniwala ako na makukuha mo. Tapos ibig sabihin nun, dahil nagtrabaho kayo doon sa 2 term, hindi po tayo uminto. Hindi kayo tumigil, eto pangatlo na, di ba? Opo. So parang itinutuloy niya na lang yung kampanya nyo doon sa nakalipas sa 2 term. Yun na yung pwedeng may pagmalaki sa Magalang. Tsaka since day 1 po na naupo tayo ulit, parang campaign na rin po yun eh. Correct. Okay, kay Councilor, na-mention niyo po na naging vice mayor na po kayo before. At ngayon nagbabalik po kayo. Pwede niyo po ba kaming, kumbaga, i-guide na ano po ba ang pangunahing tungkulin ng isang vice mayor? Ang pangunahing tungkulin siyempre yung presiding officer. Preside ang vice mayor, tapos naka-focus tayo sa mga ordinances at mga resolution na ginagawa natin. So, yun ang halos ginagawa lang ng vice mayor. Parang tinitingnan natin yung mga plano ng mayor. Yung mga plano niya dapat nakaklas sa mga naka-align sa mga gusto ni mayor, yung gagawin ng vice mayor. Oo. Kung sakali ba hindi ikaw yung klase ng vice mayor na laging nireregaluhan ng lechon at saka ng mga chicharon yung mayor. Hindi naman. Yung vice mayor ata nagre-regalo ng lechon sa mayor. Marami sa presyon. Pakilapit lang po yung mikropono sa yan. para pag nagsasalita kayo malinaw na marinig yung inyong boses. Ang ganda kasi ng boses nitong si nakaka-insecure nga eh. Okay. Yung
sa inyong mga trabaho, no? Kasi tatanungin na kita, Councilor, doon sa yung trabaho noon as Vice Mayor. Kayo po, siyempre, sa pagiging Mayor, no? Yung, magbigay nga kayo ng example ng pinaka-paborito ninyo na gampanin doon sa inyong mga tungkulin na yan. Kayo po, as a Mayor, and then si Councilor, para sa kanyang naranasan bilang isang Vice Mayor. Mauna po kayo. Ako naman sa health talaga, pag health yung programa, talagang paborito ko talaga yon kasi expertise ko yon. Tsaka pag makikita mo na yung pag-provide ka ng solusyon sa mga problema ng mga nasasakupan tsaka ng bayan, nagiging favorite yung gano'n na klaseng mga programa. Parang na-fulfill kayo. Yeah, the fulfillment. Tsaka yung impact, talaga impact niya sa buhay ng tao. Okay. How about you, Councilor? And yung inyong naging karanasan na gustong-gusto ninyo sa pagiging isang Vice Mayor? Sa pagiging Vice Mayor kasi yung pagre-referee dahil yung mga puro debate doon mga sinasumbunin ng mga problema doon at mga debate ng mga sangguniang bayan natin. So mga panukala nila, mga ordinansa at saka mga resolusyon, marami tayong natututunan. Ang takal tamo abalo, kumbaga. So maging equipped tamo Belwan, pangaras karetang bagyareta. So alang kakampin nung nano mo talaga itang mga kausto para kembalen. Wah, bali, binabalansin natin mga debate nila. Pero brin sabihin nito, timpong demokrasya keng konseho. May paboray nyo lang ipate nung nanuman itang burida. Mayorya man yan o minority, no? Kasi they have the same plan siguro. Meron ding mga ideas naman yung mga yan. So kayo po yung fiscalizer talaga. Ako yung fiscalizer. Okay. Yun. Ano po yung tingin ninyo na pinakamahalagang nagawa ninyo, contribution ninyo sa posisyong yan? Kung bakit pagka ipinakilala nyo ulit yung sarili ninyo at hiningi yung suporta ng taong bayan, isa yon sa mga pwede nyo maipagmalaki na nagawa ninyo para sa kanila. Kayo po, Mayor. Babalik ako sa health pa rin. Sa term kasi na to, parang yung ginawa namin na programa is talagang holistic siya in a sense na from home to meron kami mga barangay liaison workers. Yung mga barangay liaison workers, sila yung naghahanap ng may sakit o may kailangan sa barangay nila. So doon sila nakatira, pero naka-employ sila sa LGU. Bali yung tulong ngayon sa mga kababayan natin sa Magalang is mula sa bahay niya, tutulungan siya sa kung saan siya pupunta, pa-check up man siya or ano, talagang may kasama na sila. So parang it's a personalized approach sa delivery of health services sa mga kababayan natin. Plus binigyan pa natin sila ng service na mga brand new ambulance per barangay para may masakyan sila. So hindi lang yung pagtulong sa hospital bill nila, pero pati na rin ang pag-alalay sa kanila or pag-assist sa kanila kung saan sila pupuntang health facility, doktor na pupuntahan, tapos yung halos wala nang babayaran talaga sa ano nila. So, yun ay parang may impact yun sa pamilya, sa natatandaan ng tao yun na merong ganyang klaseng serbisyo sa Magalang na individualized at saka talagang all throughout the process ay kasama yung LGU. Parang tingin ko, Mayora, may team na ako riyan. Malusog na pamanayan, may kinabukasan. Wala kung hindi ko Mayor. Wala. Really no, wala. Okay. Si Councilor Vice Mayorable Norman naman. Yung tingin mo na pinaka naging ambag mo bilang Vice Mayor when you were holding that position. Ako bilang Vice Mayor, ang pinaka-hold na maano ko kasi unlike ng Mayor kasi nakakapag-implement more on kasi kami. Yung fair lang yung pagtingin ko sa lahat ng mga councilor. Kahit na opposition ka, kahit na nasa administrasyon ka, pag nag-fiscalize ako doon, parehas lang ako. Yun lang ang pinaka-hold ko dun sa posisyon na binabalikan ko dun sa pagka Vice Mayor. Tapos yung mga priority nga ng Mayor, nabibigyan ko ng importansya palagi. Yung mga kagustuhan ng Mayor, binibigyan ko ng mga priority as a Vice Mayor. Kinakausap natin yung mga councilor na magkaisa sila para yung mga masuportahan yung alkalde
para mapabilis lahat yung mga programa niya. Yung direction ng Yung ng munisipalidad. No? So, you're a team player. Team player. Okay. Kahit sino pang mag-mayor dyan, basta sa trabaho ng vice Vice. mayor, yung lahat ng mga plano ng nagiging mayor, kasi 4 na mayor na yung natin eh. Si Lindon, si Pastor, bali, team player ako. Ganun. Okay. Trabaho lang. Kung anong Walang kailangan, personal lang. no? Okay. Kailangan, kasi team naman yan, di ba? Executive, legislative. Kung hindi magkatugma, away yun. Hindi, away yun. Oo, okay, Saka walang mangyayari. Wala. Bangayan na lang kayo. ano naman yung pinakamabigat na parte ng isang kamukha ninyo na naging ng isang politikong kamukha ninyo, Mayor? Pag hindi nagkakaintindihan yung mga dahil sa politika, parang bumabagal yung pag-unlad ng isang bayan. At as personal din naman, nasa mayor, nung 2016 na umupo ako, ang mabigat doon pag upo ko, walang existing na mga plano ang bayan namin. Iba na yung klase ng pangungobyerno ngayon, talagang kailangan ng plano. So, 33 thematic and sectoral plans ang ginawa namin pagkaupo ko para lang magkadireksyon ang bayan namin. Challenge talaga yun. Challenge talaga yun. Opo. Kayo po, ano pinakamabigat na naranasan ninyo? Both sa inyong trabaho as a councilor ngayon and then yung inyong napagdaanan when you were vice mayor? Kaya napagdaanan kong problema yung nung panahon ni Mayor Pecson at saka ni Mayor Lindon Cunanan, magkaroon ng problema sa bayan ng Magalang, may protesta. Dahil di pumapasok yung mga councilor noon at saka ayaw magtrabaho eh. Dahil for 2 years. So, kailangan kong talagang kausapin, kailangan ko talagang ayusin para hindi naman maapektuhan yung pag-usad ng progreso ng bayan ng Magalang. So, ang hirap maging vice mayor ng mga panahon na yun. Wala kaming magawa. Dahil 3 palit silang papalit-palit yung posisyon ng mayor, ng vice mayor. Sabay pa sila na sa kabilang building sa kami. So, walang session, hindi pumapasok yung mga kakampi ni Mayor Cunanan. So, laki ng problema, challenge sa akin. So, parang naisip nyo yung paano makakatulong sa mga mamamayan na Magalang, na antala. Naantala. Yun ang pinakamabigat na nangyari That was for 2 years almost. 2 years. 2 taon? Ay, matagal-tagal din yun. Imaginein mo. Oo, alas pag matapos na yung termino ninyo. Oo. Okay. Ang isa sa mga critical na trabaho ng mga nanunungkulan sa atin, hindi lang sa local kundi sa buong bansa, is how to improve education. Kayo sa Magalang, magkasama kayo, tandem talaga kayo, no? How do you intend to push for a better quality of education sa inyong bayan, Mayora? Bale, 3 pong factors yun, no? Yung tulong sa mag-aaral, tapos pagpapabuti ng mga paaralan, and pagsasanay ng mga guro. So, naniniwala ko kung ang guro mahusay siya, maipapasa niya yung karunungan sa bata ng nakakailanganan ng bata paglaki niya, no? Ang ginawa namin ni Vice, dahil siya ay kumuha ng MAED din sa PSAU, maraming mga teachers ang hindi nakakakuha ng masteral nila kasi may cost na yon eh. So, ang ginawa namin, nagbigay kami ng subsidy or scholarship program for Masters in Education students para lang mapataas namin ang quality ng education sa baba kasi sila yung teachers eh. Okay. If these teachers are not enrolled equipped and sa continuous learning, wala silang innovations na maituturo sa mga bata. So doon kami, it's a long-term process at saka long-term solution siya kasi they will be teachers for as long as they hanggang mag-retire sila. So yun, capacity building and equipping them with the education na kailangan. Meron makakibat na legislation yon yung para makapag-trabaho ng gano'n para sa education? It's an executive order pa. MOA pa lang. And a MOA between PSAU at saka... I was granted the authority to sign the MOA. So alam na ng legislative body yon. Pero legislation per se or ordinance or something, wala pa. Okay. Maybe
that you gave us an idea, they will do it next. So kasi kailangan yun eh. Oo, kailangan ng Kung wala legislation. resolution, Diba? And kung yun, nasa priority nyo ba yun? Nasa priority. Priority. Namin, So, will that be also a priority dun sa inyo, sa Sangguniang? Ipupush natin yun. Actually, first na nangyari sa buong Pilipinas siguro yung ginawa namin ni Mayor. Dahil nakita namin dahil nga sabi niya, nagmamaster ako sa PSAU ng MAED. Nakita ko yung mga classmates ko kahit graduate na sila, kahit nagtuturo na sila, pero pambayad lang ng tuition. Tuition masteral nila, nahihirapan sila. Magkikita mo talaga kasi mahirap talaga. So, nasabi ko kay Mayor, tapos pinag-aralan namin, nagpag-usap kami sa PSAU. Actually, bukas magbibigay kami ng financial assistance sa mga kumukuha ng doctorate tsaka masteral sa PSAU. So, yearly, 2 transyon binibigay namin sa kanila. At even pinakiusap ko rin kay Governor na bigyan yung mga nagtitest ng graduate students. Last year, naka 100% ng PSAU, so binibigyan ng financial assistance. Hindi ba government ng PSAU? Government. Pero yung pag nag-exam sila. May expenses. Kanya-kanya yun. Kanya-kanya yun. Pero yung mga nag-aaral doon, libre. Binabayaran ng national government. Libre po. Pero yung pag gumawa na sila ng thesis, that's out of their pocket na. So, kaya doon na cash po papasok yung ang binibigay LGU. namin sa kanila. Pero maganda yung mga programa namin sa education, tulad nung sa resettlement, pinakamalaking barangay ngayon, yung Santa Lucia at San Isidro, ang daming hindi nag-aaral doon dahil yung pamasahe nila 200 pesos. So we decided to purchase na 3 buses, big buses. Pina-identify ni Mayor lahat ng hindi nag-aaral. Okay. Nung nabili namin yung bus, konti na lang ngayon yung Imagine 200 pesos. Per Kung, day. kung dalawang nag-aaral mo sa pamilya, isa ka lang magtatrabaho, wala na kayong pagkain. Bumili kami ng bus, Tatlo. service sila, morning at saka afternoon sa PSAU. Dumami na ngayon. At nakapagpatayo tayo ng 2 eskwelahan pa, mga high school. May pinakamaraming high school ngayon sa Magalang eh. Okay, Mayor, ang dami nyo na pong mga nagawa. Nakaka-experience pa rin po ba kayo ng mga bumabatikos sa inyo? Mga bashers? Paano nyo na-handle Parte po ng trabaho yun eh. How do you Parte ng handle trabaho. it? Before talagang hindi nagiging emotional ako. At sumasagot talaga ako sa Nagigigil lang ba yun? Alam ni Tito Boy yun, no? Pero siguro as I may ragol na ako. Netawa na ako kaya politika na if yung mga batikos nila pag nakita ko na may basihan, gawan ko lang opportunities din for change or improvement na ng programa. Pero retang baseless batikos, pabren ko na lamo. Anyway, negative energy at yukarela, ala ka na ako. Okay. Actually, encourage na naman mag-comment. Kaya na mo managkas, huwag lang sila magsalita ng mga foul. Pero encourage them na makialam. At least nagiging inspiration pa o kaya nagiging motivasyon pa yon para sa inyo. Diba? Okay, at talagang napaka-interesting kapag nagkukwentuhan tayo tungkol sa personal na buhay ni Mayora Malu at saka ni Vice Mayor Norman Lacson, no? Diyan po sila sa Magalang, Pampanga. Pero pansamantala muna natin pong puputulin yung ating interview at magko-commercial break muna tayo. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang mga plano at plataforma nila kung sakaling sila ay manalo sa darating na eleksyon. Ito po ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:33 in the afternoon. Ito po ang Paglalahad 2025. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption.
Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ang mga official social media accounts ng COMELEC. Sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 35 minutes past 4 o'clock. Kayo nakatutok pa rin sa ating programa Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin po si Kong Albert Lacanale and si Tangboy Santiago. Kasama pa rin po natin ang mga special ngayong hapon ng Magalang Mayor, electionist Malu Paraslacson at si Vice Mayor na dapat to kasi naging Vice Mayor naman siya. Pag ganyan, pwede mo siyang tawaging Vice Mayor, di ba? Pwede naman. Councilor Vice Mayor, si Norman Lacson. Pisabihan tala po rening makabinbin na kwentuhan na dinabanggit mo lang Albert. Nung nanularetang yako, ingkutan ko, may dagdagan niya po ba ang income na ning Magalang during your kayong panahon? Mayora Malu? Opo, ngayon close to 500 niya po yung budget kaya kaming na NTA yaday na National Tax. So, mita siya po kaya sakit ang mga labasan. So, miracle no po rin investors? Miracle na lang po ding investors king Magalang at since simplify miya pa itang king boss, itang king business one-stop shop, baka mas maiganyo la ring investors na lungub king Magalang. At actually po ngayon in process na po approve ni itang PEZA, itang economic zone king Magalang. Maragulya po ita at king Santo Rosario, generate ang income ita, ang pong employment karing taga Magalang. So ita po. Okay, tell us more about this PEZA. No? Sino yung first and yung mga target ninyo na mga investors here? Sino rin pwedeng... Bali yung pong operator ng PEZA is at foreigner man sila bali korporasyon yun. So they are more on manufacturing at saka yung mga paggawa ng mga leather goods, yung mga bags, so doon yung mga hardware ng mga bags, yung mga metal. So doon nila. Dati kasi iba-iba yung mga warehouses nila. So they will go out from Clark, parang spill over ng Clark. Dito nila gagawin para yung kanilang logistics and yung cycle nila nandoon na lang. So yun, marami silang mga kukunin na empleyado from Magalang. At yun naman ang kondisyon natin sa kanila. So, yung locators nila, still, nag-invite pa sila. Meron na, pero it would be operational siguro mga late this year. Kumusta naman po itang job matching karetang tiga Magalang po karetang lulubay investors? Pepa, prepare kami po kanya na listahan da po rin yung skills da po ang po paketang job kailangan. Okay naman po, pasok na naman po retang majority of our na taga Magalang, retang alang obra, kumbaga mag-match na karetang requirement na po ni PEZA. List, no? Vice, preparation. Opo, meron na po bang sariling ospital na Magalang? Meron yung Magalang District Hospital, yung DALDH. Meron po ba kayong balak na i-upgrade ito, yung mga facilities dito? Actually, si Mayor ang makakasagot niyan. Bali yung district hospital, it's operated and maintained by the provincial government.
Tapos yung sa Magalang naman, wala siyang hospital as the community hospital. Meron kaming health centers. Pero ngayon, meron bagong tayo na super health center na i-equip namin just like a level 1 or other health facility na category para yung mga outpatient procedures doon na. At although binigyan naman na tayo ng, kumbaga, dinanatang upaya mo naman, Gov, na iayusan niya yung Tangking District Hospital. Ngayon po, currently, ina-upgrade po yung District Hospital. At mayroong bagong ibubuksan na dialysis centers, state-of-the-art. One of the 5 major dialysis centers in Pampanga, nandun sa Magalang. 43 machines siya. So, mega dialysis center po. Tapos na yung building, nakakuha na po ng grant si Gov ng from one of the senators na 50 million para sa machine. So, ready to go na para po yung sa Diosdado. Pwede na po rin ang makalele-balen kaya kayo and cities Pwede na po. no? Pwede na po. Bali ng 43 machines po, they can accommodate up to 350 patients at any one. One time po. Kasi 3 times a week la. So, nung i-compute, may mga 350 agyo na pong i-accommodate. Punta na ka mang kambays. Kumusta naman po yung peace and order? Okay naman po. Yung Magalang, may itong yakarenta imik balen, kaya di mabiyog Pampanga. Actually, kaya nga ada kita mo po yung menikwata mo pong national award, itong Anti-Drug Abuse Council. Yung Magalang po, kaya di buong Pampanga, ya mo buko ding menikwa. Muli po nga paneta mong makipag-coordinate ka rin kaya katamong kapulisan, at then kapulisan ka rin kaya katamong barangay. Anya panatilihan tamo po yung katahimikan ka rin. At itang kaya katamong criminality. Wala ka. Ang lakap, po yung kaya katang kaya susulong tala po rete. Kasi managkatamong investor, ang pong negosyante ka rin. Siyempre, kailangan priority yan po ito. May itong yung rin priority tamo po ito. Anya yung krimen po kaya katamo, halos ditak mo. Yung investor talagang lulublaking balen Magalang. Plus electricity. Opo. Power, no? Ano to? Yung anti-criminality nyo is an action plan? It's an action plan. Together with the POPs at saka yung Oplan Alice Usok. Actually, in 2024, din pong operations, drug operations, may nung i-count tala 188 la. 254 were arrested, 2,300 grams of shabu like or drugs na confiscated worth 15.1 million. So yun po yung accomplishment ng mga pulis natin. Very active po yung mga pulis. And we make sure na yung police visibility sa Magalang laging nandun. Okay. Kasi CCTVs, hindi naman sila deterrent to crime, but the presence of a police is a deterrent to crime. Yes. Okay, mayroon po ba kayong plano para sa pagpapabuti ng mga kalsada? Actually po, ongoing po ngayon at konti na lang po yung mga side streets na hindi na konkreto at buti naman po yung DPWH yung kinukuhanan niya na tayo ng yung priority list at binibigyan naman po na. Siguro sa Pampanga tayo sa Magalang may pinakamagandang daan. Airport yata yun Parang runway lahat ng daan na halos sementado na. Yung mga hindi pa wala pang deed of donation from the government, yun lang hindi nakasemento. So, inaayos muna yung mga documents para masemento na. Drainage na lang yan. So, maraming mga ibang bayan na pag pumunta sa Magalang, talagang ayaw nang iboto yung mga kandidato nila dahil sa Magalang iba yung mga daan namin. Maganda yung daan namin. Tsaka lalo na, parang daanan kayo ng mga galing sa ibang bayan going to Angeles and vice versa, di ba? Kaya kailangan ng Concepcion na daan ka pa rin doon. Concepcion, papunta kang Clark, Mabalacat, Arayat, Angeles. How about yung public transportation? Kasi sabi naping Mayora, nung sakaling ining pesa ngayon, mag-umpisa na talagang dakala mag-obra ken. So, kailangan yung public transport mo efficient yun. Itay pong metong yung planong gawan keng daratang po. Itang public transport system, ang po pureng traffic management. Kailangan niya pong i-work out ito. Kasi uli na po ring volume na rin sa kyan ngayon may ka-problema kami keng traffic. So, though we have band-aid solution la pa mong pureng agawa ngayon pero we will be looking para long-term solution po keng daratang.
Opo, at karetang kakakibat po, kaya itong pangagawa na rin danan kaya kami pauli ng DP, kaya katang congressman, kaya katamong governor, yung balor na rin gabon kaya kami nga ni Tito Boy. Sobra Albert. Sobra nakatas. Mas matas pa yata kaya nga Angeles minsan king magalang. So, ngayon mo rin housing kaya kami, siguro almost 8,000 na bali, renta talaga. Diba? Karami yan nalakad subdivision. Private subdivision. Private. Ating low-cost housing. So, buri na sabihan, parakal na yung populasyon kaya kami niya, kakakiba na nito, dakal na mo rin problema data. Yes, and one of the problems na sumusunod sa paglago ng economy yung basura sa kapaligiran. And kailangan may plano ka na dyan. Do you already have an ongoing program sa kalinisan or in the pipeline ng mga projects? Actually po, kareng umpisa pa, karetang aproban mo yung subdivision, kailangan tambing ng ating MRF. Emila aproban nung wala. Kadwa waling malating kaya kaming MRF. Itang kaya kaming solid waste management talagang pupus na yun. Kaya katamong alkalde, bangka nita igawan da rin tao. Mo yung basura, nung pati rin kaya kaming eskwela, 2 ships na la, uling dakal na rin populasyon may bigla kami ka rin, di na tanga-tao kayong magalang ka rin, bisan tok ng ka rin. Magkulang na rin kaya kaming classrooms, magkulang rin kaya kaming lugal. Kanya may sabi ming napag-usapan namin ni Mayora na kung 10 hectares na yung pa-approve when it comes to residential, dapat may allocation ng konting lupa para sa mga school. Okay. Kasi wala nang nagdo-donate ng mga lupa para sa mga school. Wala na kasi mahal na. Mahal na. Okay. Mayor, saan po kayo nakukulangan ngayon sa current na administration? Yung sa tingin ninyo, kapag kayo ang naluklok, mas mai-improve po ninyo? Actually, ako yung nakaupo ngayon. Lahat naman sa pag-govern natin, may laging space for improvement. Yes, and para mapabuti yung mga existing natin na programa, no? We don't settle na ito na okay na to. So we always try to make innovations and improvements sa lahat ng mga programa namin sa bayan. Kasi after namin na-implement yung programa, meron kaming feedback mechanism wherein we will reassess kung yung effectiveness nung programa namin. So I can say na lahat po ng mga programa natin kailangan pong ma-level up, mag-improve. So upuan na po namin yon, and if kailangan ng legislation, we will do that. Okay. Ay, bago yung commercial, ito si Michelle Lasca, Solid One Magalang. Mukhang very hardworking mayor and vice mayor. Good job, lagi si mayor at vice. Sabi niya, Mayora Malu, malaguya at malinis yung Magalang. Alright, magko-commercial break muna po tayo sa ating pagbabalik. Sasagutin pa ang ilang mga tanong ni na Mayora Malu and VM Norman. Kaya manatili nakatutok dito sa inyong himpilan ay W95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:47. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat,
Ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. 5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. 6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. 7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 50 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin natin dito sa studio ang aking mga co-host, Mr. Albert Lacanale at Mr. Boy Santiago. At ang atin pong mga bisita ngayong hapon, magalang Mayor Re-electionist Malu Paras Lacson at aspiring Vice Mayor Mr. Norman Lacson. The one and only. Peka malago. Wala naman choice. Awa. Okay. Si Mayora Malu, you were re-elected parang to a fresh term after resting for a few years noong 2022. Itang panahon na ito tatalakad tapa from the pandemic. Yeah. Okay, what were some of the challenges na ikit mo na kailangan mong gawang paralan tambing na dulot na yung pandemya? Itang kareng estudyante, medyo learning gaps la because of itang modular yung karya lang pong online na elasan kumbaga may shock laki itang makanyang klaseng mode itang face to face so anyang mag-assess la ring DepEd ding marakal ka ring estudyante ing ating learning gap king reading ang poking math. So anyang mag-ela kami executive legislative agenda, mimisip kami kasi atula rin supervisors. Misip kami nung naano itang pwede ming gawa na immediate implementation para rin. So aisip mi itang magpa-quiz B kami, karetang kabiasa kayong klase nung alwaretang detang may kaka-problema, detang struggling students. Wow, bakanta hanggang mong mitas lang bagya maabot na karetang makauna karela. So ita may ka-preparasyon na for how many months ding anak. Siguro uling dating makiabi karen quiz B may excite la. May ka-motivation la at saka may ka-goal lang ini. Parang parents da may proud la kasi ring anak da makayabe la karening school activity na dati alila. So ita may conduct ini we invited representatives from DepEd region ren keng Magalang at kinonduct data. It's a whole day activity dakal la ring mag-assess at papamasan dala talaga ding anak at from zero, may improve la. At ngini may ngutang ko karang teachers anyang this year pa mo nung mika effect nanong masanting ng effect nitang programa ito. Masanting ya kano kasi mas marakala ring may kabasa. Ang pong may ka-compute. Mayora, tungkol naman kay tourism. Kasi Talobenas, aliwang piyesta, dadayuan na yung Magalang. Kasi metong po kareng vision miing maging yung tourist destination talaga yung Magalang. Not only for local tourists, pati na rin international. So, may gumsa kami kayong pakilala yung Magalang kayong Banal na Batuin, Kamaru Festival. So, pinackage miya. At ngini, pwede kareng pilgrimage naman kareng dakala pupuntalan na kayong religious
tourist naman. Ngini, we want to go on a bigger stage. So, may kaya kami king TIESA nung pwede na kaming dinan grant. So, metong kami po kareng top 3 kanya ning magalang na midinan grant ket ang TIESA Enterprise Zone like itang tourism infrastructure development na ning TIESA. So, ating niya kasing property ing magalang although at tinapong occupants ngayon pero retang occupants na nating negosyo ka rin, i-embrace na lapan ng TIESA, i-develop na mo naman ng karya ng nanang existing negosyo da, bakit maging yung metong tourism destination, itang 50-hectare lot na po ng Balen Magalang. So, may ipabalwan ko po na po na papag-propose da ako pong projects para antimong umpisa na po initiate nitang kay lupang magalang na po yung mapili ka retang atlong area ta buong Pilipinas bali itang keng makiling ang po pa itang metong nga naman po 100-hectare property yung 5 lugar pero yung magalang 50 hectare siya po. Third is magalang. Karetang may pili. Opo, mamilya po metong kanyan karing atlong area ni. Pero lawi ako kaya kayo na magalang niya siguro sana kang Sir Mark Sir Mark yung baday Sir Mark. Oy, deta po kanong kayabe yung kay lineup. O niya. Nico Pangan kayabe Nico Pangan Gonzales. Oh, sabi na Juan Magalang. Nico. Wow. Kaya first time na pong lungob keng politika. Okay. Okay, at yan. Pwede na po tayong dumako sa ating susunod na segment. Ito po ang For or Against. I'll be asking questions. After po ni Mayor, kayo po ang sasagot. Okay, are you ready? Yes. Okay. Tax exemption para sa minimum wage earners. Are you for or against? For. Against. 4-day work week bilang solusyon sa traffic at work-life balance. For. Against. Pagpapababa ng edad ng criminal liability sa 12 years old. Are you for or against? For. Against. Gawing mandatory muli ang ROTC sa kolehiyo bilang bahagi ng disiplina at kahandaan sa emergency ng kabataan. Against. For. Pagtanggal ng budget sa PhilHealth. Are you for or against? Against. Against. Yun. Legalisasyon po ng divorce bill. Are you for or against? Against. Against. Okay. Pagbawal sa paggamit ng single-use plastic sa lahat ng negosyo sa bayan. Are you for or against? For. For. Okay. Alright. And this time, mas lighter po itong question namin dito. Fast Talk segment tayo, Mayor Advice Mayor. Isang tanong, isang sagot lamang po ito. Okay. Liberated o conservative? Mayora. Liberated. Liberated. Conservative. Mahal ko o mahal ako? Mahal ko. Mahal ako. Oldies or today's music? Oldies. Oldies. Okay. Fast forward o i-rewind ang buhay mo? Rewind. Rewind. Syudad o probinsya? Hindi ba sumagot? Ay, sorry Probinsya. po. Probinsya. Probinsya. Ay, sorry. Okay. Dream job or true love? True love. True love. Okay. Mabilis pero risky o mabagal pero sigurado? Mabagal pero sigurado. Mabagal, pero sigurado. Okay. Respected or feared? Respected. Respected. And lastly, curfew o mas maluwag na ordinansa? Curfew. Mas maluwag na order. Okay, ayan na. Nasagot po ang ating mga katanungan. Huling question po natin ito. Bakit kayo po ang dapat iboto? Kasi ako ang dapat nilang iboto kasi makikita naman nila yung resulta ng mga nagawa na natin, yung tinrabaho natin ngayon. At sincero ako sa gusto kong trabaho na to, sa pinasukan kong ito. Sincero ako, hindi ko lang alam ang problema ng mga tao, ramdam ko ang mga ito. So once naramdam mo ang mga ito, lahat naman magagawa mo na para lang bigyan ng aksyon at para mas maiangat ang kabuhayan o ang estado ng mga Magalenyo. At marami pa pong plano ang kailangan namin gawin at kailangan pang ituloy na ginawa ngayon. Kaya kailangan ibalik po nila kami sa position. Lacson po. Vice, bakit kayo? Kasi equip ako sa experience. Mayaman na ako sa experience. Marami na akong experience.
So, tinambalan ko naman ng pag-aaral yung sarili ko. At ramdam ko rin ang mga tao, ang mga pangangailangan nila. So, matagal akong engaged sa kanila. So, palagay ko naman, mayroon akong karapatan at kapasidad para bumalik sa pwesto. Tsaka laman ako nindala, malo yun ang tao magalang. O, di ba? Kabisado yun nala. Kilala mi lang ang halos. Bay, dito pong line-up yun. Banganita naman, ninula rin kaya beyo. Ako po, rin kayabe mi po yung munay Prince Baluyot. Kapitan ng San Pedro ngayon, San Pedro II. San Pedro II. Po, Renato Boy Bartolome, dating Vice Mayor din at Councilor ng Magalang. Nico Pangan Gonzales, Noel Sunga, incumbent councilor. Nelson Dizon, incumbent councilor. June Malonzo, incumbent councilor. June Tanglao, bumabalik na councilor, 3-termer na councilor. Sino pa? Sino pa ba ng isa? Okay na. Kompleto na. Kompleto na. Prince Baluyot, Boy Bart Bartolome. Wang Yu David. Swerte ka. Kapitan na ngini king San Nicolas Suman. So, halos atin lang pong experience din. Halos 3-term kapitan langan ang pong incumbent councilors po. So, and of course, kayo pong dalawa, anong mga pangalan at numero ninyo sa balota? Number 2 po sa balota, Malu Lacson for mayor. Norman Lacson po for vice mayor, number 1 sa balota. Maraming salamat po. At dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Atin pong nakapiling ng 1 oras, sina magalang Mayor Malu Paras Lacson at aspiring Vice Mayor Norman Lacson. Maraming salamat po sa inyong pagpapaundak sa aming imbitasyon. Okay, thank you very much, Mayora Malu. Thank you. And Vice Mayor Norman, ating napakinggan muli ang kanilang mga plano at platapormang nais ipatupad sa bayan ng Magalang. Sana po ay nakatulong itong ating programa para mas maging mapanuri sa pagpili ng mga kandidatong may malasakit sa mga taong kanyang pagsisilbihan. Palagi po natin tatandaan na ang pagboto hindi lang po isang karapatan, kundi isang tungkulin bilang isang mamamayan. Maging mapagmatsyag, maging matalino at higit sa lahat, ipakita po natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan ngayong election 2025. Ako po si Boy Santiago, yung mga nakasama natin sa Facebook, sa radyo, sa Sunstar, sa CLTV 36. Maraming salamat po sa inyo. Ito naman po si Albert Lacanlale, maraming salamat. At ito po si Alex Zambrano, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa RW 95.1 FM. Abangan muli ang ating programa sa Lunes, March 24, 2025, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa RW 95.1 FM na sa Bayang Mapapanood, live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.